Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano ang tamang pagsulat sa letrang Hamzatul Wasli? Ang tama po nitong pagsulat ay kagaya po niyan. Okay? So yan po ang Hamzatul Wasli. Hamzatul Wasli, tursamu alifan mujarradatan duna ra'si 'aynin saghiratin fawqaha aw tahtaha. Ang Hamzatul Wasli ay magkapareho lamang po ng hugis o anyo ng letrang alif. Hindi po natin ito nilalagyan ng ra'su 'aynin saghira, maliit na ulo ng ayn sa itaas man o di kaya ay sa ibaba. Wa tursamu fi bidayatil kalimati faqat. Isinusulat lamang po ang Hamzatul Wasli sa simula ng isang salita. Hindi po siya pwedeng isulat sa gitna o di kaya ay sa dulo. Isinusulat lamang sa simula ng isang salita. Wa taqbalul harakati kal fathati aw ad-dammati aw al-kasra. Tumatanggap po siya ng mga patinig. Tumatanggap po siya ng fatha, ng kasra o di kaya ay ad-damma. Halimbawa po nito, halimbawa ng Hamzatul Wasli na may fatha, kagaya po ng al-kitabu. So, yan po ay Hamzatul Wasli sapagkat nakalagay po siya o nakasulat sa simula ng isang salita at malinaw na siya po ay tumatanggap ng patinig na al-fatha. Tumatanggap din po ito ng patinig na al-kasra. Halimbawa, imra'atun. So, ang first letter po na ito ay Hamzatul Wasli al-maksura na meron po siyang patinig na al-kasra. Pangatlong halimbawa, tumatanggap po siya ng haraka or patinig na ad-damma, kagaya ng uktub. So ito po ay Hamzatul Wasli al-madmuma, Hamzatul Wasli na tumanggap ng patinig na ad-damma. Karagdagang kaalaman patungkol sa Hamzatul Wasli, tuntaqu Hamzatul Wasli في بداية الكلمة تنطق إذا وقعت في بداية الكلمة. Ang Hamzatul Wasli ay binibigkas lamang po natin kung ito ay nakalagay sa simula ng isang salita. وتختفي إذا سبقت بحرف من الحروف. At nagiging silent po siya, hindi po siya nabibigkas kung may mauna po sa kanyang letra. تختفي إذا وقعت بين الكلمتين وتختفي كذلك إذا سبقت بحرف من الحروف. Hindi po siya nabibigkas kung siya po ay nakalagay sa pagitan ng dalawang salita o di kaya may nauna po sa kanyang kahit isang letra lamang. So halimbawa kung sasabihin po natin uktub, mabibigkas po siya sapagkat siya ay nakalagay sa simula ng isang salita. Kung sasabihin po natin iqra, ikaw ay magbasa, so nabibigkas sapagkat siya ay nakalagay sa simula ng isang salita. Kung sasabihin natin, iqra, uktub, ikaw ay magbasa, ikaw ay magsulat. So malinaw na nabibigkas po natin ang Hamzatul Wasli sapagkat nakalagay sa simula ng isang salita. Pero kung may mauna po sa kanyang kahit isang letra lamang, ay nagiging silent po ito. Ibig sabihin, hindi po natin ito bibigkasin. So kung sasabihin natin halimbawa sa wikang Arabic na, ikaw ay magbasa at ikaw ay magsulat. So kung sa wikang Arabic sasabihin po natin iqra waktub. Iqra waktub. Ang origin niya ay uktub. Pero kapag may nauna po sa kanyang isang letra lamang, magiging silent na po itong Hamzatul Wasli kasi may nauna po sa kanyang isang letra na. So, ang origin niya ay uktub, ikaw ay magsulat, pero kung sasabihin natin at ikaw ay magsulat, waktub. So, mali po kung sasabihin natin wa uktub. Kahit lagyan po natin ng patinig na damma, kahit may nakita po tayong patinig na damma, kung may nauna po sa kanyang isang letra, ay hindi pa rin po bibigkasin ng Hamzatul Wasli. Magiging silent pa din po siya. So, kahit meron po siyang ad-damma, ang tamang pagbigkas pa din po ay waktub. Kasi babalik po tayo sa kanyang rule na
takhtafi idha subiqat biharfin min al-huruf. Magiging silent po siya kung may nauna po sa kanyang kahit isang letra lamang. So, ang tamang pagbigkas po niyan ay waktub. Halimbawa, sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. So, mayroon po tayong tatlong hamzatul wasli dito. Una ay dito sa sumunod sa letrang fa, sapagkat ang origin po ito po ay fi'lul amr, imperative command, salitang kilos na pautos. So, ang origin po niyan ay i'lam. Ang past tense ay ya'lima, present tense ya'lamu, tapos command tense ay i'lam. So, meron po siyang kasra. So, may nauna po sa kanyang fa, isang letra, magiging silent po siya. So, ang pagbigkas po natin ay fa'lam, hindi po fa'i'lam. Pangalawa, dito sa lafdhul jalala, sa Allah, okay? So, hindi po natin sasabihin illa Allah, sasabihin natin illa Allah. Pangatlo ay dito, sa wastaghfir, ito po ay imperative command pa din, fi'lul amri. Ang kanyang past tense ay istaghfara, al-mudari'u yastaghfiru. So, pagdating sa fi'lul amr, istaghfir. So, meron po siyang kasra. May nauna sa kanyang isang letra, magiging silent po siya. Wastaghfir. So, ang tamang pagbigkas ay fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. So, meron tayong tatlong hamzatul wasli. Una ay sumunod sa fa. Pangalawa, sa simula ng lafdhul jalala, Allah. Pangatlo ay dito po sa simula ng istaghfir. Okay? So, yan po ang tamang pagbigkas sa hamzatul wasli. At inshallah subhanahu wa ta'ala, sa susunod nating aralin ay ating ipapaliwanag ang hamzatul qat'i.